Good morning mga kachorba! Tayo ng kape. Grabe maulan ngayon dahil. Medyo naambon-ambon. Dapat chika lang ako sa inyo. Kaya tayo ng mag-kismis, chikahan. Dapat chika lang ako sa iyo tita eh. Kasi, salamat ngayon. Thank you Lord sa pagiging safe ng kuya ko. Kasi yung kuya ko, bumalik siya uli mag-seaman. Panganay kong kuya dati, seaman na talaga siya noon. Noong panahon noon, wala man lang internet, wala pa kaming mga cellphone. Wala kaming mga cellphone dahil. Tsaka hindi pa uso dati ang mga Facebook. Wala pang Facebook dati. Ang meron dati ata ay Friendster ata yun. Tapos hindi namin basta-basta nakokontak yung kuya namin dati. Yung buhay pa yung nanay ko, ang mahilig gawin ng nanay ko, napunta mismo sa agency ng kuya ko. O doon siya napunta pa ng Maynila. Ganun yung ginagawa ng tatay ko dati, ng nanay ko dati. Kasi hindi pa naman uso ang mga cellphone dati. Magkaroon man ng cellphone dati, Nokia. Pero bibihira lang magkaroon ng Nokia ang nanay at tatay ko dati. May nakatrabaho ako at mga ibang kapatid ko. Tsaka kami nakakabili ng Nokia. Pero wala pa mga camera-camera dahil. So, ang haba ng biyahe ng kuya ko dati. Kaya hindi talaga namin nakukonect. Hindi talaga namin nakukonect dahil. Kasi dumadating dati sa point na nagkaroon kami ng problema. Dahil nga dati, nagkasakit yung kuya ko, pangalawa, tatay, nanay, yung bunso, hanggang sa nagkaroon, hindi naman sila sabay-sabay nawala. Kaso, months lang ang ano nila. Kunyari, kuya kong pangalawa, ilang buwan lang, nag-next yung tatay ko. After ng ilang months, yung bunso namin kapatid. After nun ng another months, nanay ko na yung nawala din. Mahirap. Gusto man namin kontakin yung kuya namin at least para malaman niya yung nangyayari sa amin. Hindi talaga. Kasi hindi namin nakukontak. Nag-try din ako dati mag-contact sa pinaka-agency. Pero sa kanila, oo, sasabihin nila na, oo, babalitaan namin pag nadaong. Para pag tumawag, masasabi nila na ganun ang nangyari sa pamilya namin. Dahil, wala. Ilang taon na hindi alam ng kuya ko dati na nangyari. Nagkaroon ng mga problema, nawalan ng pamilya, hindi niya talaga alam dati. Kaya, sad na sad din naman yung kuya ko dati. Kasi dumating siya ng Pinas. Wala eh, no choice na siya eh. Iyak na lang na hindi niya inaasahan din na nangyaring ganun sa pamilya namin. So, dumating na lang siya ng Pinas, ayun na pala yung bawas na pamilya namin, 4 na. Siyempre, sad na sad din yung kuya ko dati. So, ginawa na lang niya, inaccept niya na lahat. Nagpakatatag na lang siya at parang siya yung parents namin, parang siya yung naging tatay namin. So, yung kanyang trabaho bilang seaman, nag-continue pa rin siya kasi para sa kanya, para na siyang magulang. Total, wala pati siyang time na jowa dati. Wala siyang anak, wala siyang asawa. Oo, dati. Kaya, pinagpatuloy niyang mag-abroad. Kasi, once na magkaroon kami problema, sa amin ng allowance. Kasi nagbayad allowance kung may problema kami. Kaya gumawa siya ng paraan para makontak ang pamilya niya, kami. Yun, maganda. Kaya, sa awa naman ng Diyos, okay na sa ngayon. Kasi ngayon, ang internet, magaling na ngayon magkaroon. Kahit nasa malayong lugar ka, nasa tabing dagat ka, at least, sa ngayon, okay na. Nakokontak na ang pamilya. Nakapag-message man, kahit walang nawawala ng signal sa pag-video call, okay lang. Basta pag may message, or mag-send ng picture kung ano man nangyayari, at least, may continue, may comment.
continuation. Ay, tawag doon, may pagkikita pa rin, di ba? Kaya yun, masaya sa panahon ngayon na okay na talaga. Hindi kasi kagaya noon talaga na grabe. Months lang ang pagitan ng parents ko at ng dalawa kong kapatid na wala. Kaya, wala. Hindi man lang nalaman ng kuya ko. Kasi nga, wala siyang kontak. Kasi wala pa kayo andun. Kahit gumawa kami ng paraan dati sa agency niya, wala rin pakinabang nun. Kasi wapakal sila kasi hindi rin nila alam eh. Pag nagkakaroon sila ng tawag doon ng parang rest day na makarating sila ng ibang bansa, at least meron silang rest day, doon pa lang nakakakontak yung kuya ko sa amin. Kung kailan lang nadaong yung dagat. Pag nadaong ang barko, doon pala nakakakontak yung kuya namin. Dahil napakahirap talaga noon. Ay, kiss me. Sa awa naman ng Diyos, kahit paano, kaming magkakapatid noon, kami nagtutulong-tulong kami. Nakaraos kami noon sa mga problema namin dati. Yung mga bayarin, mga dapat sa gamot or sa ospital o inamatay nga. Napaka-pasalamat pa rin kami sa Diyos kasi at least nakaraos kami magkakapatid. Kaya yun, dumating yung kuya kong panganay. Doon na lang siya bumawi sa pamilya ko. Bumawi siya kasi gumawa siya ng paraan para kahit papano makagawa siya ng parang kasayahan na rin. Kasayahan ng parents ko at saka ng dalawa kong kapatid. Gumawa siya ng paraan talaga na makahanap at makabili ng lupa para magsama-sama yung parents ko at yung kapatid ko sa isang paglibing. Kasi yung mga kapatid ko at parents ko, doon namin sa isang sementeryo na parang kada ang tawag doon area magkakaiba. Kunyari itong area to, dito yung tatay ko, yung nanay ko sa kabilang yung iba sa likod, andito yung isa. Ang hirap talaga dati noon kasi syempre, pero ang pasalamat lang no kasi sa isang lugar nila sa sementeryo, at least ikot doon yung lugar ng parents ko. Kaya ang ginawa ng kuya ko panganay, talagang ginawa niya ng paraan para magkaroon siya ng kaligayahan ng parents ko para magsama-sama sa isang lupa, magsama-sama. At least pag napasyal kami, nabisita sa isang punta namin, andito sila, sabay-sabay sila. Kaya masaya yung kuya ko kasi para sa kanya, ito na yung pinakatulong niya. Dahil sa tagal na panahon na hindi niya nalaman lahat na nangyari sa pamilya niya. At lahat ng paghihirap namin magkakapatid nang wala siya. Nasa isang biyahe na walang internet, walang cellphone. Kasi nga, hindi pa panahon dati. Pero na lang, mabuti ngayon, okay na ang mga internet, maganda na ang cellphone. Diba? Noon wala talaga dahil hirap kami. Yun lang. Sa biyahe ngayon ng kuya ko, sana maging safe ka. After ng ilan sa darating na taon, kunti lang ang panahon, uuwi na siya ulit. Kaya, wala. Napachika lang ako kasi noon kasi mahirap talaga ang pagsisiman. Hindi talaga namin makukontak yung kuya namin dati. Kaya happy kami ngayon kasi at least ngayon kahit na pag wala na siyang trabaho, rest day niya di ba nasa dagat sila. Kahit na wala silang trabaho, rest day na sila, pahinga na siya pero may internet sila. Kaya napaka ganda ng paraan ngayon. Karoon na ng internet, ng mga cellphone na magaganda. Kaya yun, at least continue ang pagkikita. Lalo at magpapasko, mag-New Year, at least makikita namin yung kuya namin. Diba? Yun lang, napachika lang ako sa inyo kasi wala akong maisip. Nakausap ko lang namin yung kuya namin kagabi. Siyempre, habang wala siyang trabaho, habang paikot-ikot dyan sa loob ng barko, pachika-chika siya, napachika na rin siya sa amin. Yun lang, kaya be safe lagi kay kuya ko. Okay? Bye sa inyo.